Good morning, good morning. Pupunta po tayo ngayon sa Konya Kalya survey tayo ngayon. In 20 years of journalism, ito lang po yung gagawin natin first time. So, tingnan natin. Mauna tayo kuya, no? Loyola. Yan, Barangay Loyola. Malapit sa mga Araneo at saka yung mga, of course, ka-UP natin dyan. And then, pupunta naman tayo siguro sa Condominium. Kamusta mga katonda natin mga kaibigan dyan. And then, punta na tayo doon sa Makati. And ito na talaga, Konya Talk BGC. Yun po ang gagawin natin today. So, hopefully, ma-appreciate nyo po yung Richard Hidarian Deep Dive Productions. Maraming salamat. Sir, ano po ang pangalan niya? Like Gloyd. first name base lang. Gloyd. Gloyd? Ano po? Gloyd. Gloyd. Sir Gloyd, naboboto ba kayo sa election na ito? Hindi. Hindi ka boboto? Bakit? Wala, undecided. Nawala ka ng gana? Hmm. As in, hindi ka nag-register at all? Sa ngayon, hindi. Mula kailan pa? Kay Pangulong Duterte. Ayun yung huling beses na kayo bumoto? Oo. Noong 2016. Oo, yung 2016. Okay So bakit po kayo nag-stop na bumoto? Hindi na 2029, 2022? Siguro next na lang kasi sa ngayon parang nawala na rin ako ng gana. Pwede explain nyo bakit kayo? Kasi marami rin ganun ng sagot eh. Parang Parang wala, minsan kasi wala nang tiwala sa government eh. Isa yun sa dahilan eh. Yung kay Duterte, yung malaking tiwala ko kasi nga malaking nabago yung para sa akin kay Duterte, especially sa mga addict, sa mga criminal. Yun talagang isa sa mga nabilibang ko kay Pangulong Duterte dati. Yung kay Pangulong Duterte nun, isa rin ba kaya ang dahilan nun? Yung parang relatable siya, nakakatawa siya, yung... Isa yun. Oh, isa di ba? yun. Yung parang kaibigan mo lang. Kaibigan, parang kwela siya sa lahat ng mga bagay. Marunong din siya magdala ng tao. Isa yun sa mga dahilan na siguro mas maganda nga para sa akin lang bumalik siya eh. Napapalapit sa puso niya yung mga ganong style niya. Yes, yung mga ganong style niya. Tsaka yung malaking impact doon, yung mga drogista talaga. Kahit ako, sa amin marami din na... Kung pwede ka tanongin, saan po kayo nung panahon ni Sir? Anong barangay? Dito rin kayo? Sa province ako, Samar. Sa Samar po kayo? Yes, so marami din mga doon? Marami doon talaga nung hindi pa siya naging kuhan. Pero nung siya, marami na din na kuhan doon. Malaking kuhan lalo sa province namin. Nang dahil sa droga talaga. Natakot talaga yung mga natakot talaga. Yun. Isa yun sa mga dahilan kung bakit kami for support sa aming pamilya kay Pangulong Duterte talaga. So ngayon current administration parang bumalik dati. Ganun din nangyari sa province namin. Ayoko naman pamangka pero tumakbo naman si Sara Duterte noong 2022. Hindi kayo naganahan masyado? Hindi no. Kasi ayoko ng babae. Gusto ko lalaki. So mas gusto niyo yung matapang na parang si Sir si Digong. Digong talaga. So ito na lang ulit tanong ko kasi hindi pala kayo boboto ngayon eh. Anong feeling niyo dun sa nangyari kay Digong na dinala sa ICC? Nakakadismaya naman talaga. Actually may process naman tayo dapat sinunod muna dapat sana yung kung ano yung proseso natin dito sa Pilipinas. Kung may dahilan na dalhin siya doon, saka na sana dalhin. Dito muna po dapat sana litisin. Dapat sa korte. Sa korte muna natin. Kung ano yung maging desisyon ng Korte Suprema natin, yun na dapat dalhin siya doon. So, paano yung mga nagsasabi na yung mga korte dito baka natakot kay Digong kasi malaking tao siya, ganun. Na hindi naman, may due process naman tayo. Tsaka wala na siya sa kapangyarihan eh. So, dapat dito na lang. Hindi ko naman sinabi kung dapat dito muna sana dapat litisin. Kasi ura-ura na pagpadala nila doon eh. Hindi naman dinaan sa due process eh. Dapat kung ano yung napagpasyahan ng korte dito, kung ang korte magsabi na dalhin siya doon, dapat ang korte ang masunod. Huling tanong, meron kayong customer. Sige. Anong magbibigay sa inyo ng motivasyon na boboto sa mga susunod na election? Mukhang hindi na babalik si Digong eh. Pero naghanap ba kayo ng mga katulad? Kunyari sabihin natin mga Tulfo tumakbo sa 2028. Possible. Pwede. Pag Tulfo, si Rafi, tatakbo. Magaganahan ka. Pagpipilian ko pa. Dahil nakaka-relate din sila, matapang din sila, ganun ba? Parang ganun. Pero depende pa kung sino magiging ko. So bukas pa rin kayo na medyo maganahan ulit na bumoto? Siyempre, sa 2028 election. Salamat sir ayoko man thank you so much sir sa honesty niyo God bless. Talk to you soon. Yan. Okay. Di ba ang style po natin dito is safe space tayo. So
Hindi ako nandito na sabihin na itong dapat iisipin mo, itong dapat gawin mo. I think ang pinaka gusto natin dito is makukuha lang yung mga loob ng tao at saka yung mga kanilang paniniwala at saka paninindigan, if ever. So, yun ang gagawin natin ngayon dito sa ating Calya/Konya survey. Kausapin naman natin yung mga ibang kaibigan natin dyan. Cross tayo sa kabila. Okay, let's go. Anong pangalan niyo, sir? First name basis lang. Victorino. Ano po? Victor. Victorino. Sir Victor. Sir Victor, ano ba hinahanap niya sa isang politiko? Iba ba yung sa LGU at saka national? Kunyari yung senador, iba ba yung... Malaki pagkakaiba, siyempre. Ano yung pagkakaiba? Kunyari kailangan magbudots yung senador or kailangan magbudots yung LGU? Hindi, ang LGU kasi, supposed to be, nanghihingi rin yan sila sa matataas eh. Opo. Kaso, medyo may kaguluhan ngayon sa politika. Kaya, Yung sa national. sa national. So, kung LGU, ano po yung hanap mo sa LGU? Sa LGU, okay naman, tumutulong naman. Yung mayor, yung mga ganun, councilor. Ganun. So iba yung national sa inyo kasi dahil sa gulo ng mga away ng mga malalaking pamilya. So sa LG ang hanap niyo yung may kakayahan kasi ayusin niyo yung mga basics. Lahat naman tayo, kayong gusto yung may kakayahan. Kaso hindi rin natin makita sa Kasi kulang pa rin Kulang yung nila. Tulad niyan, sa mga presyo masyado na malaki. Masyado mataas, no? Oo. Yung ayuda ba? Kailangan na ayuda? Ano tingin doon sa issue ng ayuda? Sa ayuda, meron naman kaso yung iba talagang alam mo naman ginagawa nila kung paano. Kaya Sir Victor, tanong ko lang, doon sa national, ang dami kasi parang artista daw tumatakbo, nagiging senador, hindi daw karapat-dapat. Iba naman sinasabi nila, wala namang masama kung artista ka at basta gusto nyo magserbisyo sa tao, gusto mo lang bigyan ng jacket, sige, bahala ka na. Kayo, anong tingin nyo dyan sa mga senador? Kailangan ba mga babatas mo, mga abogado, eksperto, or kahit sino? Ano bang hinahanap nyo kunyari sa senador? Boboto ba kayo sa mga senador or local lang? Boboto rin naman, siyempre. Meron kayong naisip? Sayang din naman pag di ka bumoto. Basta as long as maganda yung kung nila, gagawin nila, di sige. Bakit plataforma? Hindi? Oo. Kung tutuparin nila, karamihan naman kasi talagang di rin natin alam Hindi mo rin naman masyado mapakinabangan dahil hindi ka naman basta-basta makakalapit sa kanila. Marami kang dadaan. So yun pang hanapin nyo sa senador, dapat lalapitan. So ano mga katangian na hinahanap nyo sa isang senador, Sir Victor? Siyempre yung siyempre matapang, kailangan. Ngayon kailangan ipaglalabang ka talaga. Kaya matino lang. Yun lang. Kasi kunyari sila mga tulfo, kasi mukhang 3 tulfo ang mangyari dyan. Ganyan na tapang, okay sa inyo po? Oo, basta nasa batas. Palaban. Palaging always tama ang kailangan nilang gawin, hindi yung basta kung ano na lang. Parang politikong mga sagot mo, Sir Victor, napaka-safe ha. Parang pwede ka na rin mag-politika, parang halos Okay, ito, huling tanong. Meron ka bang, hindi mo na kailangan sabihin yung pangalan, pero meron ka na buo na listahan? Kasi ang dami 12 ang pwede mong piliin. Meron naman yung dati pa rin na binoto ko, yung pa rin. So diretso, meron na kayong 12. Hindi na kayo magde-decision pa? Hindi na. Ready na kayo? Hindi nyo man kailangan sabihin ng mga pangalan, pero ano yung mga katangian na nakita nyo dito sa mga 10 or 12 na mga senador na pipiliin nyo? Ang maayos naman ang laban nila, gusto nila talagang tama lahat. Yung nasa batas, yung kailangan gawin. Right. Thank you, Sir Victor. Pwede ka na mag-politiko. Ang ganda ng sagot mo. Purong tama, maayos. Ayan, kasama si Sir Victor. Napakagaling ni Sir Victor. Talagang bilib na bilib ako. Ayan, parang kilala ko yun nandyan. Sir! Hindi, okay lang. Tumatakas na yan. O, ganyan talaga. Ganyan ang college survey. Tatakasan ka. Basta wag ka lang mabugbog. Ito guys, may flavor naman tayo. Actually, ang interesting, kahapon sa ibang QC area, in-interview ko yung mga kababayan natin, parang ganun din yung yung spectrum yung isa parang katulad ni Kuya Victor, napakabait, tapos yung iba naman ng kababayan natin talagang malakas yung paniniwala nila doon sa dati nating presidente na si Digong at saka sa tingin nila yun ang kailangan na mga tipong leader. So at least I like it. I appreciate the effort. Sana hindi sila dadaldalan sa akin kasi ayoko lang ilang yung mga tao. So guys, good morning. Marami pa tayong pag-usapan dito sa ating Konya survey. Talk to you soon. Good morning. Good morning. Andito po tayo. Sana hindi tayo tatalikuran ng mga kausapin natin ngayon. Kasi mukhang alangan. Actually guys, back in the day dito ako back in the day pumunta ako dito. Nung estudyante pa tayo, bata pa tayo, gumawa tayo ng mga
interviews dito. Tsaka stat. Nag-survey kami dito dati ng panahon na yan. Kamusta po? Ay, si Sir Arnold, kamusta? Ano, gusto mo interviewin kita? Kamusta mo? Good day po. Kamusta? So actually, medyo dito pa tayo back in the day. Dito kami nag-stat. Pinaraktisan namin yung konsepto ng representative sample. Kasi guys, i-explain ko yan. Kaya sabi ko, ayaw ko magkali survey dati. Kasi may siyensya po yung survey. Pag pinag-usapan natin yung survey, kailangan mo maghanap ng representative sample. Parang hindi yata representative, naka-set up yata yung... No, para... Kumbaga, hindi mo kailangan kausapin lahat ng tao sa bansa para alam mo ano nangyari. Ang kailangan mo lang kausapin yung isang... Kunya parang sa pagkain yun, di ba? Yung isang slice lang ng pizza ang kailangan mo, andun lahat ng flavor, malalaman mo kung masarap yung pizza or hindi. Parang ganun din yung stats. So, ang ginagawa namin dati, pumupunta kami sa iba't ibang barangay, tapos randomly, nagpipick kami ng mga taong kausapin, and ipo-point out namin yan. And then, magkakaroon kami ng regression analysis. So, na-predict namin back in the day, sino maging mayor ng QC, for instance. So, it's good to be back here. Kausapin natin yung mga kaibigan natin, ukol naman sa elections. Hello po, good afternoon po. Sa vlog lang po yan. Kamusta po, Richard po? Baka hindi kayo maabala dyan. Gen Z ka or Alpha? Gen Z po. Gen Z po. Tanungin ko lang, anong tingin mo sa elections? Sa tingin mo mahalaga ba bumoto sa elections? Para lang po sa akin is mahalaga din naman po. Kasi po, may yung ibang mga gustong tumakbo is gusto rin paunladin yung Pilipinas. Pero yung iba, gusto lang yumaman dahil sa pagtakbo. Politika. O, hindi mo na kailangan pangalan, baka magalit. Okay naman, sabihin ko, no? Opo. Pag sa mga kandidato, hindi ka pa naman boboto eh. Saan ka kumuha ng impormasyon tungkol sa kanila? Sa social media, sa TV, sa radyo? Sa social media po. Pero mas madalas po kasi sa Google po ako. Sa Google? Tapos research mo yung background nila? Ano yung Wikipedia mo? Or chat GPT mo? Ano bang ginagawa mo? Sa ano lang po, Wikipedia. Sa Wikipedia? Pero tinitingnan mo yung sources din kung legit. Tsaka kung ano po yung natulong nila sa mga tao. Ano yung mga katangian na hinahanap nyo sa isang kandidato po? Yung ano po, maganda po yung plataforma nila tapos yung sa tingin ko po may ambag sila sa bansa natin. Paano mo malaman kung may ambag sila? Yung character dapat, palaban, matalino, maayos? Yung kagaya po ni Duterte na palaban po siya. Yung hanap niya palaban. Paano kung niya sabihin natin Tulfo? Palaban din ba yung mga yan? Yes po. Kasi the reason sinasabi ko is baka magkakaroon ng tatlong Tulfo sa susunod na Senado. So, ano yan? Interested ka ba sa susunod na Senado kung marami mga palaban na gano'n nandun? Yes po. Kasi sa tingin ko po, sila po yung makakatulong para paunlarin yung Pilipinas. So, basic ang sinasabi niyo po is pag medyo matapang leader, kayang ayusin yung mga problema ng bansa. So, kung medyo mabait na kahit matalino, hindi masyadong no? Opo. Kasi po, sa tingin ko, baka po yung matalino nga po sila, pero di ba unahin po muna nila yung mga sarili nila bago po yung Pilipinas. So yun. Oo, salamat ha. Thank you. Sir, hindi naman kami didisturboin. Mag-relax ka muna, sir. Next time na lang. Salamat, sir. Opo, sir. Papatulog lang. Pagod ba kayo? Ano pangalan niyo, sir? Ay. Mahirap yun. Doing na lang. Sige, magpahinga na lang, sir. Salamat. Thank you very much, sir. Richard pa ulit, ha. Thank you so much. Ilan taon ka ba? Magsa-17 po. So malapit ka na. Sa next elections, pwede ka na sa 2028. Yun ang uling tanong ko sa'yo. Malapit ng next election na after this, presidential. May mga naiisip ka ba na mga, hindi mo naman kailang pangalanan, pero kung sakali, may mga naisip ka ng, excited ka ba na boboto ng presidente ng Pilipinas sa susunod na elections? Hindi pa naman po masyado kasi po, di ko pa po kilala yung ibang mga tumatakbo. Kasi yung mga pangalan na ngayon, usually, Sara Duterte, VP natin, Raffy Tulfo, number 1, number 2, si dating Vice Presidente, Leni Robredo. So, i-research mo pa yung mga yan. Yes po. Talagang mabuting tao tayo. Thank you so much, sir. Maraming salamat. Thank you po. Sige po. Thank you po. Makikita natin na talagang malakas pa rin yung yung hatak ng mga politiko na talagang tingin ng tao decisive. So alam ko ayokong pangalanan ng mga politiko kasi baka maging hindi komportable yung mga tao. Para the moment na parang sabi ko Tulfo, Duterte, or sinabi na Duterte, sinabi ko Tulfo, nakikita mo may resonance yan. At saka kita natin kanina si Kuya ata Gen X, di ba? Kanina Gen Z Alpha na almost yung kausap natin.
nakikita natin may continuity of that kind of opinion. Kaya na-appreciate natin yung honesty ng mga kababayan natin. And that gives you some idea about ano mga katangian ng hinahanap ng ating mga kababayan sa ating mga politiko. Sige, ano lang. Itong part, silence mo lang, parang umiikot-ikot lang tayo. Kamusta po? Pasensya na po. Ano, kumakuha ka ba? Oo. Ikot to. Wag kayo Richard pala, Richard. Hey, Darren po, sorry. Tanong lang konti. Okay lang, mabilis lang. Alam ko, busy kayo eh. Kamusta po? At ano pa yung pangalan niyo po? Joanne Kahit yung first name po. Opo. Joanne. John po. Thank you much, Ma'am John. Bumoto ba kayo sa election ngayon? Opo. Ano ba yung mga katangian na hinahanap niyo sa mga kandidato? Meron bang diferensya yung mga tumatakbo sa Senado kumpara sa tumatakbo sa local? Kumbaga kailangan magbudots pareho or mas hanap niyo yung may kakayahan talagang kandidato? Opo, yung karapat-dapat po talaga. Kasi malaki yung pinagkaibahan kaysa yung ngayon kaysa ng noon. Kaya maganda talaga yung karapat-dapat talaga na binoboto talaga. Ano bang mga dapat unahin ng mga kandidato pagdating sa kanilang prioridad? Pagdating sa platforma nila or kung nanalo sila, ano mga dapat unahin nila? Ano mga issues ang pinakamahalaga? Pinangako nila. Kunyari, mas mahalaga ba yung ayuda? Mas mahalaga bang krimen? Issue ng krimen? Mas mahalaga pang trabaho? Ano ba yung pinaka-importante sa inyo? Yung pagbabago. Pagbabago. Kasi marami na ngayon na nababaltaan sa TV na namamatay tapos nawawala yung mga bata. Yung krimen. Opo. So issue pa rin, mahalaga pa rin sa inyo. So gusto niya anti-crime yung kandidato. And then, saan kayo kumukuha ng kunyari ideas yun na itong kandidato na to ay karapat-dapat kumpara dito? Sa social media, sa TV, or dahil malapit sila sa itong presidente or dating presidente? Paano nyo tinitignan, gini-judge kung sinong karapat-dapat na kandidato? Kasi lahat naman sila pwede magsasabi sila ng mga ganang bagay eh. Pero paano masabi ito matino, ito hindi, ito sinungaling, ito hindi? Saan kayo kumukuha ng impormasyon or yung ideas niyo po? Sa sa TV, pinapanood ko. Sa Facebook, nanonood kasi ako palagi sa Facebook. Nung mga vlogs, gano'n. Opo, mga reels. So mas social media po yung sources ng information. Pati sa TV. Opo, sa balik. Pero yung TV kasi, di ba, hindi man ang lahat sikat na sa TV eh, di ba? So, may iba din na halo-halo na kaanuhan din. And then, lastly, pag nagdi-decision kayo sa politika, nag-uusap ba kayo ng, kunyari, asawa nyo, kaibigan nyo, gano'n? Or sariling decision kayo? Or nagkakonsulta kayo ng mga ibang kilala nyo? Hindi. Sariling lang. Sarili lang talaga. Panghuli na po ito kasi alam ko na nag-disturb ako sa panggas nyo. Sorry na-disturb na namin kayo. Ate, anong nakita niyo sa mga dating panahon pagdating sa mga politiko? Sa tingin niyo ba sapat ng ginagawa ng mga dating kandidato, yung mga nanalo? Or may mas hinahanap pa kayo sa mga election ngayon at saka sunod na election? Basically, ang tanong ko is, para sa inyo ba may kwenta tong election natin yan or walang pagbabago nangyayari? Kasi sana meron. Kasi noon, walang pagbabago eh. Kasi nung kay Duterte, madaming nagbago, maraming nawala na nagbago na adik. Ngayon yung kay BBM kasi maraming nangyayari nawawala. Tapos daming As in dito mismo sa inyo or saan yun na? Kahit saan po, nababalitaan. Nababalitaan nyo na parang magulo yung bansa, gano'n. Opo. Pero dito sa inyo, meron bang bumalik na, dito sa area niyo, meron bang bumalik na krimen or something sa inyong karanasan mismo? Dito sa amin, parang wala naman. Wala naman ba? Yun nga, kasi gusto kong malaman saan kinukuha ng tao yung idea nila na ito yung situation. So, ang basic kasi sabi niya, nababalitaan niya na sa ibang lugar, gano'n nangyari. Wala naman. Sige po ate, thank you so much ha. Alam ko, hindi mo na-expect out of nowhere. Thank you po, salamat po. Si Richard po. Ayan, okay, thank you kay ate. So again, very interesting ha. Nakita nyo, mukhang nagka-crystallize itong opinion na magulo ulit ang Pilipinas, bumabalik ng krimen, mga ganyan. Kamusta po? Pasensya na, nagabala kami. Although of course, yung sabi ko, saan kinukuha ng tao ng impormasyon? Kasi yun ang mahalaga sa akin eh. Yun ang magbibigay ng, kumbaga yun ang susi sa pag-intindi dun sa mga opinion ng ating mga kababayan. So,
thank you so much guys. At saka maraming salamat sa mga kaibigan natin dito sa Loyal Heights for sharing their points of view. Good morning. Talk to you soon. Good morning. In fairness, hindi madali mag-Kalye survey, lalo kung Konyo survey. Kasi makikita mo na yung ibang mga kaibigan natin ay medyo nahilang or conscious. So, mahalaga talaga na medyo, how should I put it? Dapat feeling nila safe zone. Tsaka relax ang environment. Kasi alam ko medyo nasistress ang mga tao pag political yung discussion. Pero, eto, we got a slice, no? Again, hindi ito scientific, but just a slice of opinion. Kamusta po? Ng mga ating mga kababayan dito sa QC area. Itong pinakamalaking syudad at ito yung pinakamalaking budget na syudad. So shoutout naman dyan kay Mayor. Joking aside, punta naman tayo next sa Manila. Manila area naman tayo. Tignan naman natin yung mga kaibigan natin sa Tondo, ano yung mga opinion nila. Tsaka lalong-lalo na, grabe din yung local elections sa Manila. So siguro may makakuha din tayong ideas dyan. Dito hindi tayo masyadong nagtatanong sa local General lang, more napunta sa national. So sa Manila naman, tanongin natin mga tao, ano yung kalagayan ng local elections? So, talk to you soon. Puya ka siya! Mga kinakausap natin dito, dito pala nahuli si Vitaly, yung ating Russian bully vlogger extraordinaire. Nag-angkas pa siya dito or jeep? Nag-jeep siya. Pinipili niya yung bus rider. Yan ang problema sa atin Kaya kapag sinabing vlogger, napakasama ng reputasyon kasi parang mga katulad ng trashy bashy. Mga trashy bashy style. So, sikapin po natin na medyo matino-tino ang gagawin natin dito. Last time nandito tayo sa Condominium. Last year yata kasama natin si Mark Gamboa, number 27 sa Senado. Tsaka yung time na last time nandito tayo was parang we were looking at yung configuration ng mayoral race dito, di ba? At kung si Isko ay babalik or hindi. So that was the context yun, may Sam Versosa. Yan, buya ka siya. Uy, may Sam Versosa. Hindi ba si Sam Versosa, ano siya? Sampalok siya, di ba? Ayos. At least dito, maganda dito, fair and free elections. Kasi ang Tondo parang Isko area yan di ba? So, ibig sabihin fair and free dito. Interesting. So, ML party list ni Leila de Lima, kasama si Lacuna. I mean, in terms of endorsement and alignments. Interesting. I like seeing itong mga alignments na ito. So, andito pa tayo just to get a different flavor ng public opinion. Kumbaga, not scientific, but actually very instructive. Kasi it's one thing, guys, for you to go through the data. Kung naabutan nyo yung vlog natin, yung episode natin with Prof. Clive Arguelles ng WR Numero, not to mention with Okta, at saka ibang kaibigan natin, and yung mga privately commissioned na finorward natin. Yeah, pwede mo pag-usapan yung mga data, pwede mo pag-usapan yung mga nitty-gritties, demographics, katulad ng sinabi ko, yung ABC natin, ito yung middle class natin and all, kasi hindi mo naman makuha yung A talaga, yung alta syudad yan. So mga C or B yan, mga katulad natin, mga simpleng tao ng middle class. Pinakamataas na suporta sa mga DDS candidate ay ABC, 60%, kay Bongo for instance. So sabi ko, hindi po totoo na ang DDS po ay specific demographic lang. Kitang-kita natin ng mga DDS candidate, whether it's Senator Bongo, Ivan Bato, whether it's former President Duterte or Sara Duterte. Yung support base nila talaga, it cuts across the political spectrum. Malapit na yata tayo dito sa Condominium, no? Parang malapit na, Sir Willie, no? Malapit na tayo dito sa Condominium. So, actually, isang dahilan din gusto kong parati bumabalik dito is because makikita mo talaga na kung meron kang proactive na good governance. Hindi ko in-endorse si Isko, pero in fairness, makikita mo magkakaroon ng pagbabago and all. Having said that, kaya nga 3 yung tumatakbong week time na mayor ngayon, lahat sila celebrities in their own right, ay dahil syempre inisip pa rin ng tao that Manila can even do better, or Manila was doing better and can do great again. So make Manila great again, yun bang motto natin dyan. So kaya po nandito pa tayo. So in
10 years of journalism, ito talagang gusto natin gawin. Vlogger, but not the Vitali style. Buyaka siya. Respect! Kamusta naman kayo dyan? Guys, andito pa tayo sa Condominium. Been a few months since andito pa tayo. Gusto natin kausapin yung mga kaibigan natin dito sa Manila, sa Tondo. Kamusta yung kalagayan ng election nila? Excited na ba sila? Kamusta yung mayoral race? At of course, importantly guys, gusto rin natin malaman, excited na bang tao sa election 2025? At ano yung mga tingin nila doon sa mga labanan ng mga higanteng pamilya? Tsaka yung mga magbibigay ng jacket, hep hep huray, dyan sa susunod na Senado. At not to mention the possibility to pasok yung ating good morning, si Sir Ben Tulfo. Baka magkaroon ng not 1, not 2, but 3 Tulfos sa susunod na kongreso. So, excited na bang tao dyan? Pabalik si Isko, hindi ba babalik si Isko? Excited na ba sila na circus, mala circus yung Senate natin? Tingnan natin, kausapin natin mga tao. But, before anything else, medyo curious din ako actually dito sa kalagayan ng Condominium because this was one of the flagship projects of Yorme Isko when he was the rising star of Philippine politics, and at some point even one of the preferred candidates for the presidency. At some point he was almost number 2 if I'm not mistaken. So actually curious din ako makita natin, observe natin kung well preserved na ba to. I don't know kung makakapasok tayo, but I think you can get a sense if a place is well preserved after a few years na inaugurate. So okay, I felt it's important to come here guys. Amoy dagat talaga dito, malalaman malapit pala tayo, no? Once upon a time, guys, this was the main port natin. Our connection to the world. Talk to you soon. Buyaka siya. Guys, talo pang Forbes at dust mo. Medyo mahirap makapasok. Kailangan pa daw ng permit and all. Hindi ko alam. I was expecting na mas smooth operator po tayo. Pero, it is what it is. Okay, guys, medyo hindi ko na-expect yun. Medyo mukhang intense dito, Hindi man lang tayo makapasok, Tanong pa ni Kuya, agenda niyo? Parang hello, agenda natin ay tignan yung mga opinion ng tao. Pero makita natin talaga na medyo intense tayo dito. At saka mukhang hindi ganun ka-friendly yung may mga kaibigan natin. But, speaking of which, iba talaga, Mr. Epektibo. Yun ang hindi ko alam, epektibo saan? Saan banda po yung epektibo nito para sa Senado? But, para lang makapasok yung Mr. Epektibo. Yan. Okay, tama na. Magkalokohan na tayo. Ano pa ni Sir ulit? Alvin po. Sir Alvin, kamusta po kay Sir Alvin? Taga dito ba kayo, Sir Alvin? Nabotas na po. Navotas. So, everyday, pumupunta kayo dito all the way here? Araw-araw naman po ito, ma'am. Ilang oras? Hanggang matapos po yung sabong po. O, kasi ang ganda ng, parang fit na fit ka. Tinutulak mo ba yan? O nakamotor ba yan? Tulak lang po. Dahil Tulak? Oh, wow. Napakalakas niya, sir. Tutulak na sa kalsada ang pera. Dahil Opo. So, ilang oras pabalik papunta sa Navotas galing dito from Tondo? Isang oras. Opo. Parang medyo mabilis pa rin yan, Mabilis ka Mabilis naman po. Oo. Kasi mabagay kapag bibili. Kumakain ka ba na ice cream bago mo gawin yan? Kaya parang bumibilis ka. Maganda yata ice cream. Mamaya, sige, order ka na mamaya. Pero sir, unang tanong ko lang, dahil kataga Navotas ka naman O di sa inyo, boto ka ba sa eleksyon na ito? Pwede, opo. Hindi mo naman kailangan sabihin yung mga pangalan, relax ka. Excited ba kayo bumoto or parang paulit-ulit lang bawat election? Parang gano'n na naman tayo. Parang ulit-ulit lang po nangyayari. Nga, exactly. Buboto tapos pagdating ng parang wala rin. So nakakadismaya minsan. Opo, nakakadismaya rin po magboto Kasi may mga ibang kausap kami, ayaw na nila bumoto daw. Tagal na daw nila hindi bumoto kasi wala daw nakaka-inspire. Tagal na talaga ganun din. So ano bang inasahan nyo sa mga politiko na hindi natupad? Purong bola lang ba? Parang ganun ba? Maraming mga salita na hindi po natutupad gawa ng ganyan, ganito, di ba? Maasa yung mga tao sa mga ganyan. Siyempre. Pero boboto pa rin kayo? Parang No choice na rin, no choice na ako bumoto kasi ganyan wala tayo na bukuwang ganyan. May pagkakaiba ba dun sa pagpili nyo ng national at saka local? Or parang pare-pares pa rin sa inyo? Pare-parehas lang Pare-pares. Kasi yung iba sinasabi na pag local kasi daw parang mas kilala mo at saka syempre hindi ka pwede magkamali kasi yung tubig mo, yung kalsada mo.
Pero pag senador, medyo malayo-layo naman. So, siguro kahit ibudots na lang niya or kung i-effect na yan, pwede na yan. Kunyari sa senador, meron ba kayong naisip na mga bobotoyin? May listahan na kayo nung 12? Or nag-iisip pa kayo? Nag-iisip pa po kami, boss. Marami kami niyan, boss, mga buboto. Kaso nag-iisip kami, gawa nga paulit-ulit na lang, boss. Pati sa senador? Senador, ay hindi natin maano senador. Senador yan eh. Pero anong hinahanap niyo kunyari pag senador, pag boboto kayo? Kasi 12 ang options niya eh. So paano kayo pumipili doon sa 12 na options niyo, sir? Wala po ako maiisip sa ganyan, boss. Hindi ka pa sure, no? Opo. Meron bang nakatatak sa isip mo, at least doon sa mga kandidato so far? Yan, sagutin po, boss eh. Mayroon bang nagawa para sa na maganda yung mga ibang senador or gusto mong makita sa mga susunod na senador? Opo, sa susunod ka. Ano bang gusto mong makita sa isang senador? Ano nga ba maganda yung ano sa nila? Like ano bang trabaho ng senador para sa iyo, boss? Para sa akin, tagtagan yung ano, Sahod. tao. Hindi, para sa Pilipino, kulang-kulang pa yung budget eh. So minimum wage increase. Opo. Oh, okay, pwede yan. Eh yung ayuda, yung mga ganun. Sa ayuda naman, nakakatulong naman po, malaking bagay na po yun. Kaso, bitin pa para sa mga kababayan. Eh yung trabaho ng mga senador na babantayan yung ibang, kunyari, yung presidente or yung mga ibang branches ng government para siguraduhin na hindi magkaroon ng abuso. So tingin niyo mahalaga yan yung trabaho ng senador na magbantay sila ng presidente para walang abuso mangyari. Mahalaga ba sa inyo yan? Nahanap niyo ba yan sa isang senador? Eh, hirap po talagang matanong yung sagot na ganyan, boss. So hindi ka sure? So hindi ka sure? Hindi, okay lang. Maganda nga. Gusto ko yung honest na yan eh. Huling tanong, sir. Nakailang eleksyon ka na pumoto? First pa lang. First mo lang. Batang-bata ka pala eh. eh. Pero hindi ka excited? Or excited ka na? Excited ako, kaso nga lang eh. Kung bubuto ako, doon pa sa Cavite po. Medyo malayo-layo. Malayo pa po, kaya nag-aalanganin po. Huwag na natin pag-usapan. Sige, salamat sir ha. Okay, pero I appreciate it na at least na-express niyo yung mga tingin niyo, ano mga gusto niyo makita. So, na-appreciate natin. Salamat Sir Avina. Thank you very much. God bless. Kuya Kasha. Okay guys, ito, to be honest hindi ko na-expect yung ganun na yung medyo yung climate kanina medyo kakaiba. Kasing intense actually ng ulan bigla nandun biglang nawala, 'di ba? Parang na-stress yung pati yung panahon, na-stress sa amin eh. Actually, I thought na breeze lang to. Kulang tayo, chismis, usap ganun. Napansin natin dito sa Tondo area, actually marami dyan ay alanganin na mag-on the record. Kasi off the record, napakadaldal yung mga ibang kausap natin. Si kuya ng isa, di pa nga ako na pumasok, ang dami niyang sinasabi, uy, ganito, ganyan. Mahigpit dyan, kasi si ganito, si ganyan. Tsaka yung mga guardia doon sa condominium, parang stress na stress sila eh. Kailangan pa daw ng permit, ganyan. Tapos tinanong pa sa akin, may anong agenda? Parang hello, wala akong pake dito. Hindi naman ako involved sa politics dito. Pero interesting din, kahit nung lumabas na kami sa area, medyo papunta sa kabila, si Kuya Alvin lang sumagot na hindi naman taga dito, taga Navotas, pero yung mga taga Manila na nakausap natin, puro silang alanganin mo, bulong-bulong sa akin, sir, mahirap magsalita dito, sir, ganyan. Tapos itong kandidato, sinaportahan ng grupo nito, kung may sasabihin kami laban sa kanya, baka magalit yung mga mag-anak namin. Iba naman, etong kandidato na to, may binangga siya, marami siyang binangga nung time na mayor siya, daming galit sa kanya. Pero ito kasing area niya, ganyan. Tapos yung iba naman, makang yung mga nasa poder daw, baka ganun. So, honestly, I didn't expect that kasi ang iniisip ko, election time, medyo bukas, no? Medyo open, at least pretension to have open discussion. But this was quite a wake-up call na lalong-lalo na kasi mahigpit daw ang labanan sa Manila. Sabi nga nung isang kuya, mahigpit to, hindi ito sure shot kay Isko. At may laban din daw si Sam versus. In fact, kasalanan ko Sampaloc siya, di ba? So I was expecting na pag dito, yung homeboy, yung purong pero in fairness, meron din Sam versus sa presence. Pero meron din presence ni Mayor Lacuna. So, that was instructive, I would say. The fact na ilang, at saka actually alanganin pa nga eh. Ilang yung mga ibang kasama natin sa QC, pero dito alanganin yung mga ibang tao. Pero off the record, daldal, ang dami nang sinasabi. So, for me, unfortunately, we cannot show everything that, actually, much of what was said to us off the record. Pero, dun sa
little window we had na nakausap natin yung mga kaibigan natin na on the record, makikita mo talaga na alanganin, hindi lang alanganin, ilang talaga yung mga tao both ilang at alanganin. So that's a reality check, guys. So yun yung vibe check. So ang vibe check po natin dito sa Manila is mahigpit ang labanan, intense, at it's a three-way fight, at isang small slice pa lang ng Manila pinuntahan natin, you could already sense that intensity. When in fact, ang assumption ko is this area clearly dun sa isang kandidato. So you wouldn't have a problem talking in general about politics. In fact, even Senado, nung tinanong ko sa Senado, parang ayaw sa magatanta. Sabi ko, Senado na lang tayo, huwag natin Sir, mahirap na kasi ganitong candidate, malapit sa ganitong campus. So, wow, interlocking alignments and alliances. So, medyo concerned ng tao. So, anyway, guys, for me, as a scholar, as a political scientist, as a journalist, that's very instructive. So, maybe as a vlogger, we didn't get as much content as we wanted, at least on the record. But off the record, in terms of getting the vibes of the place, getting the rough texture of reality here, I think it was very, very instructive. So, no regret at all. Kaya, pasensya na kay Kuya Willie na pumunta kami all the way dito. But I felt naman, it was definitely worth it. Definitely worth it. Quite a wake-up call. Kasi I would have expected a much more breezy, fiesta-like environment. But that's not the case. It's almost the opposite. Buyaka siya. Catch you soon. Makati naman tayo. Boom! Good morning, good morning. We're here in Makati, the greatest city in the country. De, joke lang. But once in a while, dapat mahala natin may Trump Tower pala dito. Kaya I always felt safe being in Manila dahil may Trump Tower tayo. So siguro hindi tayo bubuliin ni Trump. But speaking of Makati, guys, yun nga this is still the commercial, financial heart of the Philippines. Last time I checked, although may laban na talaga coming from the BGC area. As you can see, in that area na Makati, maraming mga overhaul na nangyari dahil BGC is giving some good competition to them. Magulo pa rin yung usapin ng Makati. In fact, sa sobrang gulo ng Makati and Taguig Dynamics, actually, mukhang yung contractor ng subway project dito, hindi yung sandwich, yung subway na train, ay baka ma-arbitration pa yung case na yun kasi nasuspend yung project na yun. So anyway, very important city, amazing city, wonderful people, great people. Kaya kausapin natin mga kaibigan natin, ano bang tingin nila sa ating eleksyon at politika. On that note, talk to you soon. Buyaka siya. Richard po, nice meeting sir. Richard po, kamusta naman kayo dyan? Ilang taon na kayo? 18 lang po. 18. So, minor kayo? Opo, 18 ay, hindi pa kayo pwede bumoto? Bumoto, hindi pa po. Hindi pa kami nakarehistro eh. Pero may plano kayo, may balak kayo, balang araw na boboto kayo? Siyempre po. Siyempre, gusto namin yung talagang mapupusuan namin na presidente, bobotohin namin. Anong gusto niyo? Gangster din? Hindi naman, siyempre yung marangal, maayos yung yung dadaming pera natin. Yun ang gusto ko, yung maraming pera. Yun ang gusto. Vlogger, gusto niyo mag-vlogger. No, but speaking of which, ano bang tingin niyo sa politika natin? Masyadong magulo ngayon, no? Bloods and the Crips and the KKK bang nangyari? Oh, magulo ngayon. Sa mga bansa-bansa ngayon, mga naglalaban-laban na talaga eh. Ikaw, magulo para sa'yo? Yes. Masaya? Hindi ka natuwa? Tayong pinakamadramang politika yata sa buong mundo eh. Talo pa si Donald Trump, andyan yung tower niya. Anong tingin mo sa gulo ng politika natin, yung mga higanteng pamilya nag-aaway? Wala, tigilan na nila. Tigilan na nila yun. Mag-focus sila. Magmahalan tayo sa bawat isa. Yun. Ano bang hinahanap nung katangian sa isang, siyempre hindi itong election, pero 2028, pwede na kayo bumoto yan, big time. Anong hanap nyo sa 2028 election? Anong klaseng presidente? Anong mga katangian na hinahanap nyo? Yung ganito, yan yung mga ganyan, mga basura na yan, yung mga bawal humihi, yung mga kalat, basics. sabi, yung mga traffic din, yung mga para mabilis yung biyahe. Tulad sa ibang bansa, di ba? Pag sa ibang bansa, ang ganda ng takbo doon eh. Ba't nga, taga doon na lang dapat tayo eh. Disiplina. Oo, Kasi kunin natin yung presidente ng ibang bansa, dalhin natin dito. Gusto mo? Kontrata natin. Singapore ang mag-in charge. Pero walang, walang mga freedoms yung ibang bansa. Nakakatakot, mag-chewing gum ka lang ganyan, makukulong ka na. Kulong ka talaga. Gusto mo lang ganyan, parang ayoko rin ng ganyan Pero hindi naman sa ganun yung gusto ko, yung talagang... Sakto lang. Pero yung hindi lang ganito, yung mga ganitong medyo magulo-magulo. Yung basics.
daming ano dyan, mga baliw. Oh. Dyan, tulad niyan, di ba? Marami dyan mga pulubi, mga baliw. Yung kusa na nanakit, syempre, mali mo, may babae dyan na naglalakad, biglang saktan. Di ba? So safety. Dapat ganun, Safety mga tinatanggal yung mga ganun. Ano yun, nilalagay sa isang lugar. Tanong ko lang po, saan nyo okay, ito kasi sabi nyo, karanasan nyo yan eh. Pero marami dito, sa Marikina. Marami din mga medyo... Dito yan, pasok ka dyan. Di ba, puro bar yan. gabi. Ang daming dyan, lalo sa gabi talaga. Dati nakatira ako dun sa likod kaya naglalakad-lakad ako dito eh. Pero tanong ko lang, generally sir, saan kayo kumuha ng ideas nyo sa politika? Sa social media, TV? Nagti-TV ba kayo, yung mga kabataan? Hindi na kami masyado. Wala na, ano? Focus na sa amin sa ano eh. Cellphone talaga eh. Cellphone lang talaga, no? So, pati radyo, wala rin, no? Cellphone, hindi. Sa ano, sa pangarap, syempre, doon. Sa ganun, focus lang sa ganun. Oo, ayos ah. So, paano nyo sinisigurado na hindi fake news or kalokohan lang yung nandyan sa social media? Meron ba kayong kaibigan, hindi totoo yan, ito kalokohan yan, or ginugoogle nyo ba yung, kunya sabi ng isang, di ba sabi mo gusto mo mayaman, sabi ng isang kandidato, pag akong presidente, gagawin kong mayaman ng buong bansa. Paano malaman kung may kredibilidad yan, ang kalokohan lang sinasabi niya? Siyempre, nasa ano naman yan, pag nakita mo siya sa personal, yun, pag nakausap mo na siguro sa ano, kunyari, nakaharap mo na, siguro doon mo na siya makikilatis kung ano talaga yun. So, mahalaga na Oo, siyempre, pag sa Facebook kasi ano yan eh, siyempre, kaya nga content creator, di ba? Siyempre, create lang ng create yan, kung ano-ano lang yan. Yeah. Siyempre, kung kunyari ganito, magaginto ka, siyempre, ganun talaga yan. Hindi mo talagang masasabi na kung ano talagang ugali ng tao na yan, di ba? So, mahalaga na umikot tong mga taon to, makilala ng ibang tao. Tapos lagi na, pag presidente ka lang, ililibot mo talaga yung buong Pilipinas niya, titignan mo kung ano yung mga ganyan. Kunyari, pag nanalo ka na, di ba? Siyempre, di ba may mga ano yan, rubing sila, buton, bigyan ng damit, bigyan ng jacket. Sabi, nakikita na yung mga kanan, siyempre pag nanalo sila, ganun, nilinis yung mga ganyan. Hindi mo dyan, ayun, lapit ka dyan, ang Panginoon. Yan, no? Yun nga, exact. Uy, di ba naamin mo ngayon? Yeah, dito nga, di ba, naamin na natin, Pange. Ikaw ba yung Robin sa Batman? Ganun ba yung dynamics niya? Ikaw! Ano katang yan? Parang si Batman ang nagsasalita eh. Ikaw, Robin, anong katang nga hinahanap mo sa ano? Hindi, ano lang. Maayos lahat ng lugar. Malinis din, maayos din. May napupusuan ka ba? Hindi naman kayo bumuboto ngayon, di ba? Huwag na lang local, baka mayari tayo. Sa national, may napupusuan ba kayo ng mga politiko? Like kunyari, yung mga tulfo ngayon, maging 3 na sila sa Senado. No comment kayo? Ang gusto namin si ano? O si Robin Batman si Robin talaga tumakbo. Si Robin Padilla. Si Robin. Talagang Robin Umawi ka sa Robin Batman Hindi, kasi talaga. Gusto mo si Robin Padilla? Oo, gusto ko si Robin. Bakit? Kasi meron siyang sinabi na ano eh. Ano ba yun? Nakalimutan ko talaga eh. Baka nakalimutan din ni Robin yung sinabi niya. Pero anong gusto niya kay Robin? Yung astig siya, gano'n? Oo, kasi basta... Siga-siga. Oo, okay talaga siya. Okay. Sa kanya eh. Basta yun na yun. Nakakatuwa siya. Thank you pare ha. Maraming salamat ha. Salamat po. Ingat kayo ha. Bloods and the Crips and the KKK. Yan. Talk decent. Ayan guys, medyo mga surprising ang mga kaganapan dito. Strangely guys, mukhang walang taong masyadong ngayon. Tsaka yung mga ibang kuya, marang iba yung inatupag nila sa buhay. Kaya sabi natin, habang tignan mo, halos walang tao. Tinga, ang tao. I think siesta time na rin. Kaya let's spend time with the good senator. Interesting guys, dun sa WR numero na survey nakita natin, siya yung pinaka-champion ng Mindanao at around 70%. At least if you look at the surveys, mukhang top 5 na siya ngayon. So it looks like the whole ICC issue, the whole Duterte sympathy issue, isa sa mga biggest beneficiary ay si Bato de la Rosa. And just to be clear guys, ABC, yung mga middle class na katulad natin ay biggest supporters ni Bongo, Senator Bongo and Senator Bato, which tells you a lot guys about yung mga preferences ng ating mga voters. Hindi totoo na certain geographic location or certain demographics lang may gusto sa kanila. Actually quite diverse, and you can see even here in Makati, tuwang-tuwa sila kuya to put the picture of Bato de la Rosa. Kuya ka siya. Ako pala, Richard pala po, ma'am. Richard Hidarian. Salamat po. Sa TV5 One News kami, but I'm doing this for my own personal vlog lang. Gusto ko lang malaman anong pulso ng bayan ni ate. Ano pong pangalan niyo ulit? Bilen po. Ma'am Bilen. Ma'am Bilen, bumuboto ba kayo sa elections? Opo. Regularly po ba? Throughout the years? Bakit po kayo bumuboto? Kasi may mga iba kami nakausap, para nawawala na sila ng parang gana na bakit pa ako buboto, wala naman nagbabago. Para sa inyo po, may pagbabawag na nangyari over the decades sa lahat ng mga election? Meron naman po. Meron po? Opo. Katulad ng mas maganda bang mga serbisyo, kalsada, gano'n?
May asenso ba? Meron naman po kasi, si Mayor Abby Binay, yung sa yellow card, Opo. libre naman po yung Yung mga welfare, yung mga programs po. So nag-benefit talaga kayo dyan. Actually, dito rin ako nakatira dati. Hindi nang sinabi sa akin na marami nag-beneficio. Naalala ko yung sinabi ni Jejo Mar noon, ganito kami sa Makati, ganito sana ang buong Pilipinas, so mabenta yan. Pero sige, wag natin pag-usapan local na baka yung kunyar sa Senate elections, no? Ano bang mga hinanap niyo ng katangian dun sa mga national candidates? ay, Hindi na kailangan ng pangalanan. Wala po ako masabi kasi Aside from Binay, ano ba mga hinahanap niyang katangian? Dapat ba magaling magbudots? dapat po magaling silang maging sa Pilipinas. Kasi yung ang Di, okay lang ate. So, kailangan bang may plataforma na maayos? Ano bang klaseng plataforma? meron naman po lahat ng plataforma. Maayos Opo. naman po lahat ng plataforma lahat po ng kandidato. Kaya lang pagdating po kasi pag lumabas na, yung iba kasi po sa malilit na tao, hindi na sila nakakatulong. So yung gusto niyo yung approachable, relatable na senador? Dapat po kung ano po yung plataforma nila, simula sa mataas hanggang sa mababa, tuto pa rin Isunod nila. po nila. Opo. Pero dun sa mga senador, kunyari, anong expectation niyo sa isang senador po, ma'am? Ano bang dapat unahin nila, prioritize nila yung, I don't know, ayuda, tulong sa ating mga kabayan na nahihirapan sa mga presyo ng bili? Ayusin po yung kuwan ng Pilipinas. Tulad ng yung mga krimen, ganun. Yung mga nakaw, kataya, mga ganun po. Krimen. So, krimen din mahalaga sa inyo. Actually, interesting. Marami nagsasabi din yun, ha? Kasi po, ang dami na po nangyayari ngayon. So, talagang, yun din ang basa nyo. Interesting. Actually, Dapat po ganun. Kasi hindi naman po habang buhay na maging maayos. Kasi minsan po rin po napapabayaan din. opo. Kaya dapat po unahin nila yung mga krimen, droga. Right. Kasi Droga at krimen ang dami na talaga. po kasing nagiging sa droga ngayon. Opo. Ang tanong ko lang, ma'am, huling tanong. Base ba ito sa karanasan nyo or base ito sa mga information din nakikita nyo sa media or social media? Saan po nyo nakukuha yung ganitong Sa perspective? nakikita po, Dito mismo may nakita ko yung sa mata nyo or ano to, mga kwento sa inyo? hindi naman po, nakikita naman po sa social media po eh. At saka Mm. sa mga droga naman po, kahit saan naman po, meron Right. yan. Meron yan. Pero kayo mismo, wala kayong karanasan? Sa po na sa akin po experience, kasi po nung nagtitinda doon, Opo. ako po doon po ako dati. Kuwan po, nabudol pa ako, nakuha lahat ng pera ko. dito cellphone po? ko. Opo. Oh, kailan po? Last year po, ng February 25. Last year. Oh, I'm so sorry to hear that. Opo. And then, nung nandito na po ako sa kabila, kinuha ulit yung cellphone ko. Kaya hindi na po ako nag-cellphone hanggang Ganun pa. O kami, hindi kami magnanakaw sa'yo. Broad daylight lang po. Uy, pasensya, I'm so sorry to hear that, ma'am. So, ngayon dito na lang kayo para safe po kayo dito sa gilid or Hindi something? naman po. Hindi naman po. Kaya lang dito po kami, palipat-lipat po kami. Opo, para lang sa safety, no? Taga Makati naman kayo, di ba? Malapit pang bahay niyo dito? Or... Sa Biho po. So ilang minuto bago kayong lakad dito, papunta dito? Sa tricycle po, saglit lang po. Saglit lang. So malapit lang po kayo dito. Hindi ko alam, may ganun palang, talagang lantaran yun, ha? So twice po kayo na, ninakawan ng past year lang. Opo. Oh, okay. So base din yun sa inyong karanasan po. Kasi yung iba kasi, sabi ko, observation nyo ba yan or saan yan? Kaya Sa dapat social po, media. Yun yung iwan. Yes po, kunin yung candy. Okay lang, sige ate, go ahead. Kaya Do your thing, dapat opo. po, yun po yung pan nila. Opo. Unahin nila nilang priorities. ayusin yung mga ganyan, yung mga krimen, yung mga snatcher, Opo. yung mga ganun po. Opo. Kasi- Thank you so much, mama. I appreciate that. Ayoko nang disturbohin. Alam ko may mga trap. So yung krimen ang dapat unahin. Thank you so much, ma'am. God bless po. God bless po. Ingatan po. Thank you. Ayan, guys. One more time, nakikita natin talaga na itong issue ng krimen ay mahalaga. Di ba? Nakita natin sa QC. Nakita natin dito. Pati kung mga ibang lugar na pinuntahan ko, yun din sinasabi eh. Dumalo din tayo doon sa campaign ni, sa campaign din ni Vico at saka yung campaign ni Senator Trillanes. Parang halos lahat ng lugar na punta natin, at least 1 out of 3 persons ang magsasabi na ang gusto nilang prioridad ay talaga yung issue ng krimen at law and order. So that's quite an interesting thing.
Okay guys, andito tayo since Konyo Talk ito. Sabi ko hindi natin magawa itong Konyo Talk na to without coming here to BGC. Ito yung pinaka, natin, posh boy, Konyo place natin. No, but kidding aside, ito yung talagang the new business financial center natin sa Pilipinas. You know, when people talk about the Philippines, our 6, 7, 8% economic growth, fastest growing economy, second fastest growing economy, makita mo talaga na dito napupunta yung growth ng Pilipinas. Of course, not the entirety of it, but a huge part of the success of the Philippines throughout the years, makikita mo dito. Ako medyo, kami yung mga nakakatandang millennial, masasabi talaga namin na na-witness namin yung complete transformation ng BGC throughout the years. I remember very well guys, nung kabataan natin, bata pa naman tayo, pero yung sobrang kabataan natin, 4th Strip lang nandyan, na actually wala na ngayon, demolition site na siya ngayon. And basically, this was almost inconceivable, or it was completely out of our horizon. The next thing you know is, whoa, all of these buildings are coming out. So impressive yung growth dito, Dito makita talaga yung future ng Philippines, dynamism of Philippines, success of the Philippines. But at the same time, of course, dito rin natin makikita yung concentration of wealth sa Pilipinas. So that's why mahalaga talaga kukunin yung mga perspektiba ng mga ating mga kaubayan, mga minamahal natin ng mga kaibigan and voters from across the political spectrum and from different parts of Metro Manila and the Philippines. Maraming salamat. Pasing, kamusta? Ano pang pangalan niyo, sir? Jetro po. Jetro. Oh, yes. Parang kayo, sir, ano pangalan niyo? Stanley po. Stanley. Kayo po, sir, ano pangalan niyo? Michael po. Mike, kayo, sir? Mark, sir. Mark. Puro kayong mga Gen Z, no? Ilang taon na kayo, bossing? 22. Oh, so pwede na kayo bumoto itong election na to? Yes po. So, bumoto ba kayo? Naka-registered ba kayo? Opo, naka-register. Naka-registered kayo? Excited kayo? First election niyo ba to? Or hindi, nakabutan niyo yung isa, di ba? So, kamusta? Hindi naman kailangan pangalanan ng mga tao. Safe naman tayo dito. Anong experience niyo dun sa 2022 elections at anong inaasahan niyo ngayon sa darating na election? Parang Fantastic Four yata kayo dito, ah. Ikaw, sir, hindi mo na kailangan sabihin yung pangalan, pero nagre-regret ka ba sa 2022 or okay ka lang dun sa binoto mo, mga binoto mo? Ayan, tumakas na. Ano? Medyo controversial po. Ayun nga, sabi ko nga kay. Huwag mo na ang pangalan. So, parang medyo ilang ka ng konti dun sa. Kayo rin? Ganun din? Ilang ka rin? Kayo rin ilang kayo? Or sakto lang, bahala na? Wala naman ng pakialam. Ikaw, ilang ka rin? Kasi ikaw yung tumakas eh. Ganun din naman yun. Ganun din naman yan. Pero sa tingin nyo, may saysay ba itong mga elections? Ganon? Or sa tingin nyo, pare-parehas lang yan? Pero sana naman yan. Sana naman yan is mapili niya yung mapili niya yung mga deserving na Deserving na lang. na tumatakbo, hindi yung puro lang. Parang trip lang, ganun. Trip lang? Tsaka yung parang Puro pangako. Puro lang. Yung ang halos sa plataforma is tumulong, is common na rin naman po yun eh. Right. Dapat pa yung may po talaga sila. May alam po talaga sila sa paggawa ng Political will, ganun ba? Kumbaga. So, ang basically, sinasabi niya, lahat naman pwede gumawa ng plataforma. Ang importante dyan, yung katangian ng tao. Kung meron siyang malakas na karakter, kaya niyang gawin yan. Ano yung mga unang issue sa inyo? Bata pa kayo eh. Ano bang unang issue sa inyo? Trabaho, negosyo, krimen? Ano bang number 1 issue sa inyo? Ikaw? Sa trabaho rin. Trabaho number 1. Ikaw, bossing, anong pinakahanap mo? Trabaho rin. Kayo rin? Trabaho or krimen? Or krimen sa'yo? Bakit? Marami bang krimen ngayon eh. dumadami? Meron ka bang karanasan or nakita mo sa social media? Nakikita lang sa social media. Sa social media. Dami Pero pa personally, tayo. may karanasan kayo na snatch kayo or Wala. malaking tao kayo. Siguro natatakot yung snatches sa inyo. Kaya boss, anong pinakaunang issue, pinaka-priority issue sa inyo? Siyempre yung evident na yung paglaganap sa social media, yung corruption. Yun yung Corruption ang issue sa'yo, parang major underlying issues dito sa sa bansa natin na hindi na-address. Siyempre, yung pagtatakip ng mga iba't ibang platforms na ayun, siyempre, sa mga tao naman siyempre alam naman natin na mas madaling nakakapukaw ng atensyon yung mga iba't ibang platforms na nilalad ng iba't ibang mga tumatakbo na kandidato. Siyempre, ayun yung unang binabasihan ng mga taong bayan, no? Tapos kapag yung mga platforms na yon, syempre nakukuha yung attention ng mga tao. Pag nakatungtong na sa posisyon na yon, syempre yung yung mga platforms na yon nawawala. Yun yung So papogi lang sa inyo yung plataforma, hindi kayo masyadong na-impress? Paano ba niyo tinitignan, boss? Paano mo alam kung matino itong kausap mong kandidato or hindi?
nire-research nyo ba yung background niya or sino bang kaalyado niya, sino ba nag-endorse sa kanya? Mahalaga ba sa inyo? Ano bang hinahanap mo? Kunyari, paano mahalang? Syempre, lahat naman pwede magbola lang, di ba? Lahat naman pwede kung ano nang sasabihin. Paano mo masabi na ito, totoong tao to, ito hindi? Vibe check ba yun? Ano yun? Kung ano yung buboto ng magulang ko, yun na rin ako. So family, collective decision. Okay, that's interesting. Pero nagdi-discuss din ba kayo sa family niyo bakit itong gusto niyo or hindi? Hindi. Hindi naman. Basta yun same. Okay, interesting. Again, hindi nyo kailangan sabihin ang hinanap lang natin, gusto ko lang malaman kasi anong katangian. Kayo boss, paano yung nalaman kung karapat-dapat isang kandidato? Hindi yung pakit lang. Maganda yung sir, may pinag-aralan talaga sa batas eh. So kunyari, senador, di ba? Gusto niyo medyo may relevance. Ayaw namin sa mga artista. Okay. Wala namang masama sa pagka-artista, di ba? Pero sana medyo tugma. So yung magaling magsayaw, yung Palpak sa akin yun. Ayaw mga ganun. Gusto mo yung may kinalaman sa diretso. Kayo boss, kunyari senador, ano hanap niyo? Budots or ano? Ang po is yung may mga po talaga, may experience sila sa field ng paggawa ng batas. Tsaka hindi po yung may history na po sa kung paano sila mag-serve sa dito sa atin. Tsaka wala yung may sa history nila is hindi dapat blanco. May mga talaga, may mga nagawa na sila, hindi yung ang nagawa lang nila is yung dahil sikat lang. Right. Po. Tsaka hindi yung dapat yung yung porket kilala ng magulang pero wala napapatunayan. Puro ayun, sabi niyo nga po, puro papogi lang. Papogi lang. Wala namang masama kung pogi ka, di ba? Wala naman tayong problema kung pogi ka. Ang problema natin kung hanggang papogi ka lang, di ba? Pero yung papogi, hindi naman po makakatulong yun sa atin. Yan lang, exactly. Tama yan. Ang makakatulong po sa atin is yung marunong talaga mag-serve sa atin. Tsaka kung paano mag-handle ng mga issue, paano nila matutulungan yung mga kapwa natin. So anong gusto niyo makita sa darating na Senado? Anong klase mga tao? Sana is yung mga po talaga deserving tsaka mga magagaling po talaga na. Para yung mga debate, yung mga ganun. And then lastly, alam ko busy kayo bossing. Lastly, anong gusto niyo? Inisip niyo ba yung 2028 presidential elections? May idea na kayo kung anong hinahanap niyo? Not necessarily tao, pero kasi mga survey, sinasabi, Raffy Tulfo, Sara Duterte, Leni Robredo, yung mga ganang options so far, pero hindi natin alam, baka pwede magbago. So, ikaw may naisip ka ba sa 2028? Kung hindi tao, anong katangian? Kung hindi specific na tao? Ako, iniisip ko lang for now is one word, change. Sana ma-implement na yung pagbabago in terms dun sa mga iba't ibang platforms, yung mga political dynasty, evident na political dynasty, corruption, ano pa ba? Krimen, hindi? Yun, krimen. Tsaka yung mga iba't iba pang issues na hindi na-address, yung mga kawalan ng trabaho ng mga mamamayan, syempre yung mga basic necessities na dapat pinoprovide ng government para sa mga constituents niya, ayun lang naman for now. Pag sinasabi mong change, gaano kalaki dapat yung pagbabago? Radical? Sakto lang, tama lang, or kahit medyo maayos-ayos lang dito dyan, over time, okay na yan sa'yo? Ano bang klaseng pagbabago? Gradual change. Kasi gradual change, talaga yung mas okay. Paunti-unti, step by step, Di naman kailangan na isang parang gym yan, di ba? Step by step, hindi Parang mas okay na gradually para yung, in a way, yung government as well as yung community and society as a whole is mag-improve, Para in harmony ba? Hindi lang yung, halimbawa, yung mga upper class silang inaapektuhan. Paano yung mga nasa lower class and yung middle class? Lalo na dito sa Philippines na evident talaga yung mga corruption as well as yung kaban ng bayan, yan. Kahirapan ng mga tao. Yun. Sana mabigyan to yung mga lower class specifically. Kasi talaga yung natatamaan Kaya pala tumakas ka, ikaw yung pinakamadaldal sa kanila Di ba lumayo siya pa yung pinakamadaldal. Ikaw, last boss, ano mga gusto makita sa 2028? Bossing, ingat God bless Thank you so much. Oo naman, duty. Ikaw, anong gusto mo makita sa 2028? Anong klaseng presidente, ha? Pagbabago, saka mabawasan din yung mga, Radical na pagbabago or yung gradual? Step by step din. Para sumakses. Ganun din. So, hindi kailangan na sobrang radical, pero maayos at step by step. Okay, di ba parang gym yun, di ba? Hindi pwedeng, ikaw, ganun din? Or gusto mo radical na pagbabago? Gradual din po. Gradual din. Yung consistency din. Consistency. Nakikita ng consistent na pagbabago na puro mas maayos yung pagpapatakbo and rin po para maayos na rin po yung natin sa trabaho. Parang wag sila mag-focus sa taasan yung sa tax kasi
Right. Ang nangyayari po nowadays, mga mas mataas yung bilihin, hindi naman po yung tinataasan yung sahod. Tas sa tax naman po, parang mas marami pa silang dinadagdag doon imbis na isabayan din po ng taas ng sahod. Kaya yung mga iba, parang yung mga mahihirap, parang nagsagaan na lang sila eh. Parang alam naman na po natin yung nagtatrabaho lang sila para sa survival, pero yung mga mayaman, mas lalo naman po yung mayaman. Parang hindi lang po daman nila. Kaya yung mostly yung mga binibigyan nila ng pagtatawanan nila ng pansin yung mga mayayaman na ang puro lagi lang sagot is parang sa kanila okay lang, pero di nila na bibigyan yung sa other side yung mga mahihirap po. Na hindi nila natatanong kung ano yung problema. So like for instance, ayuda, welfare, healthcare, ano bang specific yung mga inisip mo? Sa po, especially lalo din po sa sa healthcare. Healthcare, di ba? Yung universal healthcare, yun ang magastos eh. Opo. Tsaka po, yung sa ayuda, okay lang naman po yung pagbibigyan eh. Ang problema lang din po doon is yung pinipili lang po nila yung mga pwede mabigyan. Yeah, selective at saka baka politically motivated. Okay guys, thank you so much. Richard, by the way, nice meeting you again, sir. Mag-picture tayo together, okay lang? So there goes guys, our really penultimate, pero still first pa lang, no? Conyo Talk, Kalye Talk, whatever you want to call it. So we had a chance to talk to folks sa Quezon City, different districts, different places. Pumunta rin tayo sa Manila, Makati, and then of course dito sa BGC, just to have a different flavor, no? At I think, as expected, we got quite a spectrum of opinion. Pero ang masasabi ko talaga, marami sa ating mga kaubayan ay concern pa rin dito sa issue ng krimen, dito sa issue ng law and order. Makikita talaga natin yan across the spectrum. But at the same time, I was also very encouraged dun sa mga kinausap natin ng mga Gen Zs at saka mga new generation ng voters. Makikita mo talaga na quite sophisticated, multi-layered, and quite masasabi natin na nuance yung kanilang pag-intindi sa politika. I really appreciated yung commentaries. I know I shouldn't be biased, I know I should be, but at the same time, I'm an educator. Nagustuhan ko yung sinabi nila na gusto nila ng pagbabago, pero gradual as much as possible, and consistent para makita mo talaga yung transformation. As you can see here also in the BGC, this is a product also of steady, consistent growth throughout the years. At dito mo makita talaga what could be the potential for the entire Philippines. So what we're hoping to see is more democratic, participatory, and mature voting para naman buong Pilipinas sana ay katulad ng BGC. Not necessarily in a chaotic way, but in terms of basic infrastructure, in terms of development, at saka yung dynamism and momentum. So yun ang gusto natin makita. So I hope guys you enjoyed itong first episode natin ng Kalye / Conyo Talk.